sa partisipasyon ni Martin Romualdez ay si Congressman Ronnie Puno. Bakit? Sapagkat lahat ng kanyang nalalaman at sasabihin patungkol sa naganap doon sa maanumalyang Bicameral Conference Committee at kung kaninong makakating kamay ang naglagay ng mga halaga doon sa blankong items, 28 items blanco po lahat diyan sa Bicameral Conference Committee report na ratified, approved, signed, and filed. Yun po ang dapat managot. Hindi po si Ronnie Puno ang authority para linisin, iiwas, absueltuhin si Martin Romualdez. Bakit? Hindi pa po siya congressman noon. Hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Bahagi lamang po siya nung bagong kongreso, yung 28th Congress. But yung nalalaman at ikinikwento niya ho ngayon at inaabsuelto si Martin Romualdez, hearsay po iyan. Chismis po iyan. Sa usapang kalsada, marites po iyan. Wala po iyang pundasyon sa ilalim ng batas, wala po iyang basis, wala po yan. Chismis po yan, hearsay po iyan, wala pong basis yan. Ano ho ang ating prueba? Pakikita ko po muli, yung kopya, ulitin ko ho pinakita na po ito ni Congressman Sid sa kanyang pahina ngayon. Pakicheck niyo po. Ito po yung pabalat o yung cover page nung Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Pirmado. Makikita natin dito na ito po ay pinirmahan ng mga personalidad na nababanggit ni mismong Congressman Ronnie Puno. Tama naman siya yun. Pirmado po ito ni Saldico. Pirmado po ito ni Grace Po. No? Ibig sabihin, final na po ito. Kahit may blanco, pinagbotohan po ito, ratified po ito, signed po ito, approved po ito, at filed po ito sa Bills and Index section ng House of Representatives. Tama rin po siya. Pirmado po ito. Yung ilalim po, pirmado nung kanyang pinatutukuyan na si Senador Chis Escudero, ang Pangulo ng ating Senado. Pirmado po yan. No? Kaya so sinasabi natin, hearsay o chismis ang pag-absuelto o paglilinis ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po natin ito itinatama sapagkat kagaya po ng aking sinasabi, ang advokasya natin ay accountability, ay transparency. Hindi ho pwede, natatandaan ho ninyo nung Wednesday, nung tayo po ay nagkaroon ng isa pang edisyon ng ating direktang ugnayan sa inyo. Sinabi ko ang istritahiya ng mga nasa administrasyon at ng mga nagtatakip ng maanumalyang 2025 national budget ay yung tinatawag kong 4D. 4D, hindi po 4P, sa 4D. Parang pelikula, 4D, malinaw na malinaw. Yan po yung discredit, dinidiscredit. Yan po yung deny. Dine-deny yung participation ng Martin Romualdez using another congressman. Unfortunately, it will not fly, it will not work, it will not hold water because yung congressman na nag-absuelto kay Martin Romualdez, hindi po bahagi ng 19th Congress. Wala po siya sa Kongreso. Wala po siya sa Kongreso. Ipinakita ko po yung dokumento. At ang bahagi ng 4D ay yung dinideflect, naghahanap ng deflection para hindi sila mapuruhan, inililihis yung mahalagang usaping panlipunan kagaya ng maanumalyang 2025 national budget. At yung panguli, demolish. Kitang-kita naman may ongoing demolition kay Senate President Chis Escudero. Hindi ulitin ko ho, wala kaming diferensya ni Senate President Chis Escudero, magkakilala po kami. Pero hindi po kami magkaibigan kalabisan na ang kining kong kaibigan ko siya dahil hindi naman talaga. Pero hindi po kami magkaaway. Linalagay ko lamang po sa tamang konteksto dahil wala naman po akong obligasyong ipagtanggol siya. Akin lamang ang sinasabi ko, malinaw na malinaw, yung 4D
na kanilang strategiya pagdating po sa communication at pagtatakip ng mga anomalya sa Marcos administration is in full swing and in full display. 4D, discredit, deny, deflect, demolish. Ano? Kaya lang, hindi pwede na absueltuhin ng isang hindi naman bahagi ng 19th Congress yung speaker noon at speaker pa rin hanggang ngayon ng 20th Congress. Bakit? Hearsay po iyon. Chismis. Opinion lang niya siguro yun. Kuro-kuro. Analysis. Pero hindi po iyon may tuturing na mayroong even a persuasive effect. Kanya tama po si Congressman Sid Ungab. Ang sabi niya, kung iimbestigahan talaga yung anomalya sa flood control funds, hindi pwede na ang mababang kapulungan ang mangunguna. O hindi pwedeng ang mababang kapulungan ay bahagi ng investigasyon sapagkat lutong Macau ang mangyayari po dyan. Gigisahin tayo sa sarili nating mantika kung sila-sila lang ang mag-iimbestigahan. Wala pa nga pong investigasyon clear na si Martin Romualdez. Bakit ko sinasabi? Alam naman natin walang mangyayari sa mababang kapulungan ng 19th Congress na walang approval ni Martin Romualdez bilang speaker or leader ng mababang kapulungan. Ganon din ho ngayon. Siya yung speaker the all-powerful speaker of the House. Paano po natin sasabihin walang kinalaman? Nung kami po ay nag-file ng kaso, para po din klaro, dahil nag-uusap po tayo dito ng hearsay, meron po kasi tayong final na kaso, di po ba? Sa Korte Suprema, ito po yan. Naka-receive po yan. Receive ng Korte Suprema. Ayan yung stamp. So meron po tayong nakabinbin na kaso, final po natin ito noong January 27. At ito nga po dahil yung maanomalyang 2025 national budget. Pinakita naman natin Again, nag-post po sa kanyang pahina si Congressman Sid Ungab nung mga dokumento ng 13 pages, 28 items blanco, diyan po sa final, ratified, approved, signed, and filed 2025 Bicameral Conference Committee Report. Blanco po yan, pakisilip niyo po yung kanyang pahina mamaya as your cross-reference at ito po yung pagpapatunay ng pinag-usapan po natin dito, live case po ito. Kaya lang, hindi tayo pwedeng manahimik kasi po sa kagalang-galang nating Korte Suprema, hanggat hindi na po ninyo ina-aksyonan ito, kitang-kita naman, 4D ang strategiya ng administrasyon. Discredit. Kayo nga po, Korte Suprema, dinidiscredit dahil binigyan nyo ng dismissal, unanimous vote, yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sana sa kasong ito ay muli ninyong ipakita at ipamalas yung tinatawag nating judicial activism of the Supreme Court. Huwag ho tayo magpa-discredit, huwag tayo magpagamit at tayo yung gagamiting deflection, kayong ginagamit na deflection, at huwag din tayo lalo papayag magpa-demolish. So kaya natin ito linilinaw. Hindi po pwedeng maabsuelto this early si Martin Romualdez. Prueba. Nag-request po kami nung enrolled bill. Kasi pag may discrepancy doon sa GAA o yung national budget na napirmahan at pinirmahan ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating pong ibabangga supposedly para konsultahin at ang mananaig in case of contradiction doon sa linalaman, doon sa teksto, doon sa figure, doon sa amount, ay yung tinatawag na enrolled bill. Humingi po tayo ng kopya ng enrolled bill. Ito po yung kopya ng enrolled bill. Certified po ito Ito po yung certification. Lapit ko para makita ninyo. Certified po yan. Ito, yung kopya ng enrolled bill. Certified po yan. Pirmado. Certified po ito ng House of Representatives, Legislative, Archive, and Museum Management Office. Each and every page. Kaya po namin sinasabi na talagang sinalaula itong 2025 national budget. So, I am not sorry for the term. Hihingi lang ako na excuse. Excuse me for my French.
tinarantado po talaga yung 2025 national budget. Yung enrolled bill, final po nila, walang pirma. Dapat po yung enrolled bill, no, pipilitin kong ibaba po yung yung technicality nito. Yung enrolled bill dapat po pirmado ng Senate President, pirmado ng House of Representative Speaker, si Martin Romualdez po yan, si Secretary of the Senate, at ito pong Secretary General. Ito po yung dahilan kung bakit na-dismissan ng kaso yung mga kongresista dahil lag-astang congressman po ito Inipit niya yung yung tatlong impeachment at pinatakbo niya yung fourth. So ito pong dapat, tong apat, dapat po yan may pirma. Si Bongbong Marcos, yung Pangulo, wala po dapat pirma yan. Kasi nga po yung enrolled bill pa lang ho yun. Pagka ito po'y pinirmahan, yung enrolled bill yung po yung dinadala sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. Dapat po yan, pirmado ng apat, ito talaga walang pirma. Dahil ang option ng Pangulo, pwede niyang pirmahan, i-approve niya, o i-veto niya in whole, or i-veto niya in part. No? Sertipikado rin po yan pirmado. Para lang din alam ninyo. So, hindi maaring ignorante si Martin Romualdez dito sa maanomalyang 2025 national budget. No? Hindi pwedeng absueltuhin siya ng isang tao na hindi naman bahagi ng 19th Congress. Bukod pa ho riyan, hindi ko lang umahanap yung isa kong sulat, pero yung tugon po, ako po ay sumulat sa Senado at sa mababang kapulungan noong February pa of this year. Dahil natatandaan po ninyo, yung isa sa mga very active na nagtatanggol noon na typographical error lang daw po yung mga blanco sa maanumalyang 2025 Bicameral Conference Committee report, inilaglag niya. Laglagan ito, Saldi ko, ihuhulog ka rin, maniwala ka sa akin. Nung una, bahagi ka pa nung inyong grupo, nung inyong sindikato, yung inyong mafia ng pondo ng pera ng Pilipino. Ang inilalaglag ninyo, para to help you recall, ang inilalaglag ninyo, ang direksyon ho nila, ibinubuntong ang sisi sa mga miyembro, yung matitino, mararangal na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan, na ang tanging pagkakasala dahil mga magagaling sila at old-timer at maalam sa tamang proseso ng budget, naging bahagi sila ng technical working group. Di ba? Yun ang inilalaglag nila Yun po yung direksyon nila nung una. So kung kasalanan ng technical working group, minarapat ko pong sumulat at hingin yung listahan. Pareho sa Senado at sa mababang kapulungan. Can you please furnish us or furnish me a list of the employees of the Senate, the employees of the House na bahagi ng technical working group. At lininaw ko rin po ito sa mga empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Hindi po kayo yung aming papanagutin. Binubuo lang po namin yung kaso para hindi rin mahirapan ang Korte Suprema at ang ating mga mahal na maestrado. Sumulat po tayo dyan. Anong buwan na po ngayon? Sumagot po noong February 25, 2025, ang Senado. Sumulat po sila Sa lang po sulat nila, ang Senado. Pero ang Kongreso, yung mababang kapulungan, hindi ho talaga. Siga talaga. Hindi ho sumagot. Ang sabi ng Senado, i-forward po nila yung ating request sa kanilang legal office. No? Sa Office of the Senate Legal Counsel. Finorward po nila doon. Ito po'y pirmado ng Director 4 ni Panyera, si Attorney Maria Cecilia P. Mactal. Salamat sa iyong pagtugon. Sumulat po siya at binigay niya rin yung kopya nung sulat niya sa akin nga na sinabing finorward nila sa Office of the Legal Counsel of the Senate. Hanggang ngayon, wala pong kopya kung sino yung bumubuo on the part of the Senate ng Technical Working Group.
Binubuo po natin ito. Kanya ito po malinaw na meron po tayong kaso dito. Kanya hindi mo pwedeng absueltuhin ng ganun-ganun na lang si Martin Romualdez. Mga kapwa ko, bahagi ng workforce o manggagawa. Bakit mahalagang pag-usapan natin paulit-ulit ang ating pinakamaanumalyang national budget, ito pong 2025? Sapagkat higit na pong lubog sa utang ang Pilipinas. Bakit? Yung dito po sa 2025 national budget, yung mga program appropriation, yung mga nakahilerang items na nandiyan sa program appropriation, binaklas po nung sindikato diyan sa mababang kapulungan at sa Senado. Sindikato po yun. Ninanakaw mo pera ng Pilipino in an organized fashion. Di sindikato ka. Meron kayong sistema . Yung mga items po na nandoon sa program appropriation, tinanggal, inilipat doon sa unprogram appropriation. At yung mga items doon sa unprogram appropriations, yun po yung linagay sa program appropriations. Muli, dito po sa ating pahina, sisikapin kong pasimplihin yung mga usaping panlipunang mahalaga para lahat po kayo ay bahagi ng ating ugnayan, makabuo kayo ng inyong malaya, independent, solo, malaliman, intelektual, at maisog na opinyon at paninindigan. Hindi kinakailangan sang-ayon kayo sa akin. I always welcome dissent. Okay po iyan. I welcome the trash talkers dito po sa ating pahina sa TikTok. Kaya lang, yung small mind po, we don't have time for you. Sorry, but salamat at nandyan kayo at nanonood. No? So, kailangan malinaw po sa atin yun. Base po doon sa BESF. Ano po yung BESF? Yung Budget of Expenditure and Statement of Financing. Importante po ito . Ito po yung kasama doon sa mga dokumentong ibinibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa Kongreso tuwing budget season. Ito po yung statement kung saan tayo kukuha ng pondo, ano po yung ating katayuang pinansyal, malusog pa ba, uutang pa ba tayo. Base po sa BSF, ang ating pong national government debt o yung sovereign debt, ito po ay aabot na ng 19.06 trillion pagdating po ng 2026. 19.06 trillion. Ano naman po yung significance ng 19.6 trillion pesos? By end of 2026, ang projection po base sa BESF magiging 19.06 trillion ang utang nating mga Pilipino. Bahagi po tayong lahat dyan. Dyan po sa buwis na ating ibinabayad, dyan po kinukuha supposedly yung pambayad utang. Kanya lang ang nangyayari, nagbabayad po tayo ng utang para makapangutang muli ang gobyerno pantustos sa korupsyon ng mga tiwali dyan sa pamahalaan. Kaya dapat, hindi po tayo pumayag. Mag-ingay po kayo. Ipahayag ninyo, kaya po yung aking paanyaya, yung mga nasa YouTube, mag-like, mag-subscribe, mag-share, mag-comment. Yung mga nasa Facebook po, please, mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share, at mag-follow. Kasali tayo rito. Nakakagalit, hindi po ba? Ang ating pong domestic borrowing ay magiging 13.3 trillion at ang foreign borrowings, kasi po hati yan mangungutang ka sa local, sa bangko, via bond, offering ng gobyerno, etc. At ganun din po sa international finance market. Ang ating pong pagkakautang ay 13.3 trillion sa domestic at 5.8 trillion sa international or foreign borrowings. Ang projection po base sa BESF, ulitin ko, BESF, hindi po projection ko ito. Ito po ay sa Budget of Expenditures and Sources of Financing, magiging 19.06 trillion. Ito ba ay naire-report sa mga mainstream media? Hindi.
ano report nila? Yung tungkol sa mga Duterte, kay Vice President Inday Sara Duterte, itong pambabastos ni Vice Ganda, kay Pangulong Duterte, yan yung mga Pero yung totoong estado ng ating bansa, hindi nila inire-report sadya.